Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga, Father. Ngayon pong araw na ito, Ash Wednesday, atin na pong sinisimulan ang atin pong pagdiriwang po, ang paghahanda po para sa Pasko ng Muling Pagkabuhay sa pamagitan po ng panahon ng Kwaresma. Pangkaraniwan po sa ating mga tao, mga Pilipino na ayaw nating may masabi sa atin tungkol sa ating mukha. Na minsan, tayo'y nahihiya at napapahiya pag may taong magsabi sa iyo, may dumi ka sa mukha. Para bang, ano ba iyan? Nakakahiya naman. Dali-dali, we go to excuse ourselves, maybe go to a mirror to see ano yung dumi sa ating mukha, or immediately we wipe it off kasi ayaw nating may dumi ang ating mukha. Pero ngayon pong araw na ito, ngayong Ash Wednesday, intentionally, tayo po ay magpapadumi sa ating mukha. Tayo mismo ay maghahabol na magkaroon ng abo yung ating pong ulo. Kaya nga po ngayon, pangkaraniwang araw, it's a weekday, a Wednesday, marami pong tao sa simbahan. And kahit po mamayang gabi, yung last masses, patapos na lang po yung araw, gusto pang magpadumi sa mukha, magpapalagay ng abo. But my dear brothers and sisters, allow me to reflect briefly about this dumi sa ating mukha. Technically speaking, yun pong abo sa ating pong noo, hindi po yan madumi. If we are going to look into it, yan po ay produkto o byproduct ng apoy. Yun pong ating mga palms, which we got blessed last year, itong mga nakaraang linggo po, the past weeks, kami po ay nag-ipon, we gathered these old palms, and few days back, nagsunog po kami ng palms, ng mga palaspas na ito. Ito po ay sinunog na palaspas. And we all know, fire purify things. Kung hangad po ninyong ang inyong gamit sa bahay, malinis yung kutsara at tinidor, we would sterilize it. We would make use heat, in a way, fire. Or yung pagkain mo, ayaw mong magkasakit ka, you would boil it, you would cook it under fire para ito ay malinis, safe, kainin. Technically speaking, the ash on our foreheads, which we'll receive later, hindi po yan madumi. Mga minamahal na kapatid, today therefore is a reminder for us, may mga bagay sa ating buhay na ordinarily, ayaw natin, iniiwasan natin, madumi para sa atin. Halimbawa po, yung mga sinabi ng ating pong ebanghelyo ngayon pong araw na ito. Ordinarily, ayaw nating magutom. Pag tayo gutom, mainit po yung ating pong ulo. Ordinarily, we eat what we want to eat. Yun pong karne. Or we do what we want to do. Pero po ngayong Kwaresma, we are being asked to control ourselves, abstain from things that we usually want. Ordinarily, yung mga gamit na pinaghirapan natin, binigay sa atin, ayaw nating mawala o ipamigay lang. But today, we are being asked to do giving, almsgiving. Mga minamahal na kapatid, these things, almsgiving, abstinence, fasting, ordinarily, ayaw natin. Sacrifice in general, ayaw natin because they would put us into inconvenience. Gutom ka, yung gamit na mayroon ka, bibigay mo, hindi mo magawa yung gusto mo. Sakripisyo, hanggat maaari, ayaw mo yan. But today we are being reminded, just like ash, we usually see as dirty, madumi, puro pala. Fasting, abstinence, and almsgiving, puro pala. Today, we are being reminded na when you are 14 years old up, we are going to perform and practice abstinence. Wala mo ng karne ngayong araw na ito. O yung mga bagay na gusto mong ginagawa, medyo bawas-bawasan. Bakit? It purifies us and reminds us na we are the ones who are in control.
Our spirit is in control, hindi po yung ating laman. Minsan tayo mga tao, throughout the year, we become slaves of the flesh. Kung ano yung hilig ng laman, ibibigay lang. But today we are being asked, practice abstinence, be in control, and be able to say to yourself, I am the master of myself. I can control this instinct, this basic human tendencies. And if I want, I can do good. I can avoid sin. Hindi ko pwedeng sabihin, sorry, tao lang. Ngayong araw na ito, we are going to prove once more to ourselves, oo, tao ako, may isip, may kalayaan. I can choose not to commit wrong. I can choose not to sin kung gugustuhin ko. Pangalawa, we also practice today yun pong fasting. For those of us 16 years old, pataas, hanggang 60 years old, no? Unless you have medical situation or problem, magbabawas tayo ng pagkain. Today, we are going to at least, no, only have one full meal. The rest, medyo bawas po tayo ng pagkain. Not for just be able to have diet, but whatever we can save, whatever we will not eat, whatever amounts we will not buy for ourselves, we're going to give to the poor. Ngayong araw na ito, muli, papaalahanan tayo, you also have our responsibility to our brothers and sisters. We are our brothers and sisters' keeper. Magkakapatid po tayo. Ang mundo, hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa atin. We have to take care of one another. Yan po ang diwa ng fasting. Para mas makapagbigay tayo. We take from ourselves something that we will be able to give to others. Also, something. My dear brothers and sisters, ngayon pong araw na ito, pag makita mo yung abo sa iyong katabi, sa iyong kapwa, pag makita mo yung abo sa iyong ulo, yes, we might say, may dumi. Pero in truth, hindi po yan nagpapadumi sa iyong mukha. In truth, that is a reminder for you, you are purified. Because together with that mark are the acts of sacrifices we are asked to do today. Ang abo, hindi po madumi. Ito po ang paraan upang tayo mapaalahanan na nawa tayo po ay maging pure. Lalo pa nga sa paggawa ng mabuti, pag-iwas sa masama, at paggawa ng sakripisyo para sa ikabubuti ng ating kapwa.